ang bilang ng mga baka sa Estados Unidos ay bumaba ng halos 8 milyong heads sa nakalipas na 20 taon, ang ikalawang pinakamalaking pagbaba sa buong mundo. Ngunit sa kabila nito, nananatili pa rin ang Estados Unidos bilang bansang may ikatlong pinakamalaking populasyon ng cattle na may halos 90 million heads noong 2024. Sa kabilang banda, ang Pakistan naman ang nakapagtala ng pinakamalaking pagtaas sa loob ng 20 taon. Mula sa 23.7 million cattle, lumubo ito sa mahigit 57 million, ang pinakamalaking pagdami kumpara sa ibang bansa. Dahil dito, tinatayang umabot na sa mahigit 1.5 billion ang kabuang populasyon ng mga cattle sa buong mundo noong 2024. Kaya naisip kong alamin gaano karaming nakakatuwang larawan ng mga cattle ang maaari kong maisama sa iisang video. At higit sa lahat, alin-aling mga bansa ang may pinakamaraming baka sa buong mundo. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Sa ika-10 na pwesto ay ang Mexico na may halos 37 million cattle. Lumaki ang kanilang populasyon ng halos 20% mula noong 2004, dahilan upang magkaroon sila ng ika-15 pinakamalaking pagtaas sa loob ng 2 dekada. Humigit kumulang 56% ng halos 200 million hectares ng lupain ng Mexico ang ginagamit para sa pag-aalaga ng mga hayop na nagbibigay ng kabuhayan sa tinatayang 880,000 na katao. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Frontiers, ang Mexico ay isa rin sa mga bansang may pinakamalaking impluensya pagdating sa kultura ng pag-aalaga ng cattle. Ang kauna-unahang mga baka ay dumating sa Veracruz noong 1521 nang dalhin ang mga ito mula sa isla ng Hispaniola ng isang Espanyol na nagngangalang Gregorio de Villalobos. Sa paglipas ng mga siglo, ang mga taong nagkaroon ng kasanayan sa pamamahala ng malaking kawan ng baka sa Mexico ay tinawag na vaqueros mula sa salitang Espanyol na vaca na ang ibig sabihin ay cattle. Habang lumalawak ang pag-aalaga ng baka patungo sa hilagang bahagi ng kontinente, kumalat din ang kanilang kaalaman at paraan ng pangangasiwa. Sa kalaunan, ang kasanayang ito ay nakilala sa mundong nagsasalita ng Ingles bilang cowboy. Ang Mexico ay isa sa 4 na bansa sa kontinente ng Amerika na kabilang sa top 10 pagdating sa dami ng cattle. Ngunit para magpatuloy sa ating paglalakbay, tatawid muna tayo sa karagatang Atlantiko patungong Africa upang bisitahin ang isa sa mga pinakamagagandang bansa sa mundo. Sa ika-9 na pwesto ay ang Tanzania, isang bansang kilala sa napakayamang wildlife at mga kahangahangang pambansang parke. Ngunit bukod dito, tahanan din ito ng halos 40 million cattle na karamihan ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng bansa, lalo na sa paligid ng lawa ng Victoria. Mahigit doble na ang dami ng kanilang mga baka kumpara noong nakalipas na 20 taon, dahilan upang maituring ang Tanzania bilang bansang may ika-5 pinakamalaking pagtaas sa populasyon ng baka sa buong mundo. Ayon sa ilang pagtataya, humigit kumulang 51% ng kabuuang lupain ng Tanzania ay binubuo ng mga likas na damuhan. Ang mga damuhang ito ang sumusuporta sa mahigit 90% ng kabuuang populasyon ng mga hayop na ngumunguya tulad ng baka, kambing at tupa. At kung sa tingin ninyo ay kahanga-hanga na ang kasaysayan ng pag-aalaga ng baka sa Mexico, may mas matagal pang kwento ang Tanzania. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa PubMed, nagsimulang kumalat ang specialized patronism o tradisyonal na pag-aalaga ng mga hayop sa Kenya at hilagang Tanzania humigit kumulang 3,300 years na ang nakalipas. Sa sumunod na 2,000 years, umusbong sa mga bansang ito ang iba't ibang lipunan na nakabatay sa pagpapastol at pag-aalaga ng mga alagang hayop. Lumipas pa ang humigit kumulang 1,300 years at sa kasalukuyan, ayon sa World Bank, ang sektor ng paghahayupan sa Tanzania ay nagbibigay ng kabuhayan sa tinatayang 4.6 million na kabahayan. Ang kabuuang 39 million na baka ng Tanzania ay nalalamangan lamang ng humigit kumulang kalahating milyong ulo ng isang bansang maaaring ikinagulat ng marami na matatagpuan sa timog na hangganan ng disyerto ng Sahara. Sa ika-8 na pwesto ay ang Chad na may humigit kumulang 39.6 million na cattle. Sa nakalipas na 2 dekada, halos 3 beses ang itinaas ng kanilang populasyon ng baka. Dahil dito, ang Chad ang may ika-4 na pinakamalaking pagtaas sa populasyon ng cattle sa loob ng 20 taon na mas mataas ng isang pwesto kaysa sa Tanzania. Noong 2024, tinatayang 20.3 million ang populasyon ng tao sa Chad. Ibig sabihin, may halos 2 baka
para sa bawat isang tao sa bansang ito sa gilid ng Sahara. Tinatayang 40% lamang ng kabuuang lupain ng Chad ang angkop para sa agrikultura. Ngunit kung susuriin ang paghahati ng lupain, makikita kung bakit napakalaki ng kanilang industriya ng paghahayupan. 4% lamang ng lupain ang maaaring tamnan ng mga pananim, habang ang natitirang 36% ay permanenteng pastulan. Dahil dito, mas nakatuon ang bansa sa pag-aalaga ng mga hayop kaysa sa pagsasaka. Hindi na rin nakapagtataka na karamihan sa mga baka ng Chad ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng bansa, sa ibaba ng disyerto ng Sahara, kung saan mas mataba at mas angkop ang lupain para sa pagpapastol. At kung sa tingin ninyo ay napakarami na ng 39.6 cattle, maghanda na kayo dahil tatawid muli tayo sa karagatang Atlantiko kung saan unang lalampas sa 50 million na ulo ng baka ang susunod nating destinasyon. Sa ikapito na pwesto ay ang Argentina na may humigit kumulang 52.8 million na cattle, dahilan upang maging isa ito sa mga bansang may pinakamaraming baka sa buong mundo. Karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng bansa, sa isang malawak na rehiyon na kilala bilang Pampas Grasslands, isa sa pinakamalalaking temperate grassland ecosystem sa mundo. Bagamat ang Argentina ang may pinakamataas na konsumo ng karne ng cattle, bawat tao sa buong mundo tulad ng Estados Unidos, bumaba rin ang bilang ng kanilang mga cattle mula noong 2004. Sa loob ng 2 dekada, nabawasan ito ng mahigit 4 na milyong ulo na siyang ikalimang pinakamalaking pagbaba sa buong mundo. May ilang dahilan sa likod ng pagbabang ito, kabilang ang mga batas at pulisya na hindi naging epektibo at nagdulot ng hindi inaasahang resulta, pati na rin ang mabilis na paglawak ng industriya ng soybean. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Nature, karamihan sa paglawak ng mga taniman ng soybean ay nangyari sa mga dating pastulan na orihinal na ginamit para sa pag-aalaga ng cattle. Sa kabila ng pagbabang ito, nananatiling matatag ang daan-daang taong kultura ng pagra-ranch sa Argentina at nangunguna rito ang isa sa kanilang pinakatanyag na simbolo, ang gaucho, ang katumbas ng bakero ng Mexico. Kung pagbabatayan lamang ang mga bansa sa kontinente ng Amerika, pangatlo ang Argentina sa may pinakamaraming baka. Ngunit ngayon, lilipat tayo sa ibang kontinente upang bisitahin ang isang bansang nakapagtala ng isang kahangahangang record. Sa ika-6 na pwesto ay ang Pakistan, ang bansang nakaranas ng pinakamalaking pagtaas sa populasyon ng cattle sa nakalipas na 20 taon. Mula sa 23.8 million na cattle noong 2004, umabot ito sa 57.5 million pagsapit ng 2024, bahagyang mas mataas kaysa sa dalawang bansang kasunod nito sa listahan. Dumadaloy ang ilog Indus mula sa kabundukan ng Himalayas, pababa sa gitna ng Pakistan hanggang sa Dagat Arabian na bumubuo ng isa sa mga pinakamatabang lupain sa kasaysayan ng mundo. Dahil dito, ang pinakamataas na concentration ng mga baka sa Pakistan ay matatagpuan sa silangang bahagi ng bansa. Katulad ng Tanzania, libu-libong taon ng bahagi ng pamumuhay ng mga tao sa Pakistan ang pag-aalaga ng baka. Bukod sa pinagkukunan ng gatas at karne, ginagamit din ang mga baka bilang mga hayop na panghila at katuwang sa mabibigat na gawain sa bukid. Sa kasalukuyan, 62% ng 241 million na mamamayan ng Pakistan ay naninirahan sa mga rural na lugar. At ayon sa 2024 Agricultural Census, 91% ng mga kabahayan sa kanayunan ay nag-aalaga ng kahit isang uri ng hayop. Bilang dagdag na kaalaman, ang Pakistan ay tahanan din ng ikalawang pinakamalaking populasyon ng domestikong kalabaw sa mundo. Mayroon silang humigit kumulang 46.3 million na kalabaw, bilang na hindi nalalayo sa kanilang 57.5 million na cattle. Ngayon maghahanda na tayong tumalon sa susunod na antas, dahil ang susunod na bansa sa ating listahan ay mayroon ng mahigit 70 million na cattle, isang bansang higit na nakinabang sa napakalawak nitong teritoryo kaysa sa dami ng mga cattle sa bawat kilometro kwadrado. Sa ika-5 pwesto ay ang China, isang bansang may kakaibang record. Ito ang bansang nakapagtala ng pinakamalaking pagbaba sa populasyon ng baka sa loob ng nakalipas na 20 taon. Mula noong 2004, nabawasan ang bilang ng kanilang mga baka ng halos 22 million heads, halos 3 beses na mas malaki kaysa sa naging pagbaba sa Estados Unidos. Gayunpaman, sa kabila ng malaking pagbagsak na ito, mayroon pa ring mahigit 70 million na cattle ang China, dahilan upang manatili ito sa ika-5 pwesto sa buong mundo. Noong sinaunang panahon, ang mga cattle sa China ay pangunahing ginagamit bilang katuwang sa pagsasaka.
Dahil sa kahalagahan ng mga ito, ilang dinastiya ang nagpatupad ng mga batas na nagbabawal sa pagkatay ng mga cattle na ginagamit sa bukid. Pinaniniwalaan din na noong sinaunang China, itinuturing na bawal o hindi kanais-nais ang pagkain ng karne ng cattle. Ngunit sa makabagong panahon, isa na ito sa mga pinaka-popular na uri ng karne sa kanilang pagkain. Mabilis na dumami ang populasyon ng cattle sa China noong 1980 at 1990. Ngunit matapos ang panahong iyon, muli itong nagsimulang bumaba. Sa kabila nito, nananatili pa rin ang China bilang isa sa 5 bansang may pinakamalaking populasyon ng cattle sa buong mundo. Kung iniisip ninyo na mas kahanga-hanga sana ang 70 million cattle ng China kung mas maliit lamang ang kanilang bansa, ang susunod nating destinasyon ay halos 1/10 lamang ng lawak ng China. Isa rin ito sa mga pinakakamangha-manghang bansa sa Africa na matatagpuan sa silangang bahagi ng kontinente. Sa ika-4 na pwesto ay ang Ethiopia, na marahil ang isa sa mga pinakakahangahangang bansa sa listahang ito kung isa sa alang-alang ang laki ng teritoryo nito. Ang bansang ito sa silangang Africa ay halos kalahati lamang ng sukat ng Mexico, ngunit mayroon itong halos dobleng dami ng cattle na umaabot sa humigit kumulang 72 million. Sa loob ng nakalipas na 20 taon, halos dumoble ang populasyon ng kanilang mga cattle. Mula noong 2004, nadagdagan ito ng mahigit 33 million na ulo, ang ikatlong pinakamalaking pagtaas sa buong mundo. Matatagpuan sa Ethiopia ang pinakamalawak na highland plateau sa Africa na sumasaklaw sa halos 500,000 kilometro kwadrado o humigit kumulang 40% ng kabuuang lupain ng bansa. Ang rehiyong ito ang tahanan ng humigit kumulang 70% ng populasyon ng tao sa Ethiopia, gayon din ng 70% ng kanilang mga cattle. Kapansin-pansin ito dahil ang tsetse fly, isang insektong kilalang nagdadala ng mga sakit na nakaapekto sa mga cattle, ay karaniwang matatagpuan sa mga lugar na mas mababa ang elevation kaysa sa mataas na talampas ng Ethiopia. Bukod dito, napakalaki rin ng papel ng mga cattle sa kultura ng Ethiopia. Sa maraming komunidad, ang dami ng cattle ng isang tao ay itinuturing na simbolo ng yaman at katayuan sa lipunan. Sa kasamaang palad, ang Ethiopia na ang huling bansang sa Africa sa ating listahan. At ngayon, tataas pa tayo ng humigit kumulang 15 million na cattle habang tinutuklas natin ang bansang may ikatlong pinakamalaking populasyon ng baka sa buong mundo. Sa ikatlong pwesto ay ang Estados Unidos na may mahigit 87 million na cattle. Bagamat ito ang bansang nakaranas ng ikalawang pinakamalaking pagbaba sa populasyon ng cattle sa loob ng nakalipas na 20 taon, nananatili pa rin itong isa sa may pinakamalaking kawan ng cattle sa buong mundo. Karamihan sa mga cattle ng Estados Unidos ay matatagpuan sa Great Plains, ang malawak na kapatagang nasa silangan ng Rocky Mountains. Dahil sa lawak ng mga damuhan sa rehiyong ito, naging perpektong lugar ito para sa malawakang pag-aalaga ng baka. Ayon sa United States Department of Agriculture or USDA, noong 2017, humigit kumulang 29% ng kabuuang lupain ng Estados Unidos ay binubuo ng mga damuhan, pastulan at rangeland. Samantala, 28% naman ay kagubatan at 17% ay lupang sakahan. Isa pang mahalagang dahilan kung bakit kayang suportahan ng Estados Unidos ang napakaraming cattle ay ang pagiging pinakamalaking producer ng corn sa buong mundo. Ang corn ay isa sa pinakamahalagang sangkap sa pagkain ng mga alagang hayop at tinatayang bumubuo ng halos 40% ng kabuuang konsumo ng corn sa loob ng bansa ayon pa rin sa USDA. Ang Estados Unidos ay isa rin sa 2 bansa na may mahigit 30 lahi ng cattle na nagmula mismo sa kanilang bansa ayon sa talaan ng Wikipedia. Karamihan sa mga lahing ito ay pinalaki para sa produksyon ng karne o gatas, na sumusuporta sa isa sa pinakamataas na antas ng pagkonsumo ng karne ng cattle at produktong gatas bawat tao sa buong mundo. Ang Estados Unidos ang huling bansa sa ating listahan na may populasyon ng baka na mas mababa sa 100 million. Dahil dito, isang napakalaking pagtalon ang susunod nating destinasyon, papunta sa halos 200 million na cattle, ang una sa 2 bansang may tunay na napakalaking populasyon ng baka. Sa ikalawang pwesto ay ang India na may humigit kumulang 195 million na cattle, hindi tulad ng bansang nasa unang pwesto na natiling halos hindi nagbabago ang populasyon ng cattle sa India sa loob ng nakalipas na 20 taon. Mula noong 2004, tumaas lamang ito ng humigit kumulang 3.3%.
Isa sa malaking pagkakaiba ng India at Estados Unidos ay ang gamit ng kanilang mga lahi ng cattle. Sa 56 na lahi ng baka na iniuugnay sa India sa Wikipedia, 31 ang pangunahing ginagamit bilang mga hayop na panghila at katuwang sa bukid. May 22 na lahi naman na ginagamit para sa production ng gatas, habang 3 lamang ang pangunahing pinalalaki para sa karne. Malaki rin ang impluwensya ng relihiyon sa dami ng mga baka sa India. Ayon sa USDA, ipinagbabawal ang pagkatay ng mga cattle sa 27 sa 36 na estado at union territories ng India. Dahil dito, kahit ang mga bakang hindi na produktibo ay patuloy na inaalagaan sa halip na alisin sa kawan. Isa pa sa malaking pagkakaiba ng India at Estados Unidos ay ang karaniwang laki ng kawan ng bawat magsasaka. Ayon sa isang pag-aaral, 86% ng mga magsasaka sa India ay kabilang sa maliliit na sakahan na kadalasang nag-aalaga lamang ng 1 hanggang 5 cattle. Dahil dito, halos makikita ang mga baka sa buong India at ito lamang ang bansang nasa listahang ito na may ganoon kapantay na distribution ng populasyon ng baka sa iba't ibang rehiyon. Bukod dito, ang India rin ang may pinakamalaking populasyon ng kalabaw sa buong mundo na umaabot sa humigit kumulang 112 na ulo. Mahigit doble ito kumpara sa 46.3 million na kalabaw na matatagpuan sa Pakistan. Kahanga-hanga na ang 195 million na cattle ng India, ngunit may iisa pang bansa ang natitira sa ating listahan. Ito ang nag-iisang bansa sa mundo na may mahigit 200 million na cattle. Sa unang pwesto ay ang Brazil, ang bansang may pinakamaraming baka sa buong mundo. Noong 2024, umabot sa nakamamanghang 238.2 million ang kanilang populasyon ng cattle. Hindi tulad ng India, nakaranas ang Brazil ng napakalaking pagtaas sa bilang ng kanilang mga cattle sa nakalipas na 20 taon. Mula noong 2004, nadagdagan ang kanilang pambansang kawan ng humigit kumulang 33.7 million na cattle, ang ikalawang pinakamalaking pagtaas sa buong mundo, na nalampasan lamang ng Pakistan. Pagsapit ng 2026, ang Brazil ang pinakamalaking producer ng karne ng cattle sa buong mundo na bumubuo ng humigit kumulang 20% ng pandaigdigang production. Ang napakataas na produksyong ito ay posible dahil sa napakalawak na lupain ng bansa at sa tropikal nitong klima. Ang Brazil ang ikalimang pinakamalaking bansa sa mundo at tahanan ng ilan sa mga pinakasikat na tropikal na damuhan, kabilang ang Pantanal at Cerrado. Dahil dito, may sapat na pastulan ang mga baka sa buong taon. Karamihan sa mga cattle sa Brazil ay kabilang sa lahing Nelore, isang lahi na binuo sa Brazil matapos mag-angkat ng Ongole cattle mula sa India noong huling bahagi ng 1860. Ang mga cattle na ito, na kabilang sa uri ng Indocene cattle, ay mas angkop sa mainit at tropikal na klima ng Brazil kaysa sa maraming lahi ng baka na nagmula sa Europa. Dahil dito, ang Nelore ang bumubuo sa karamihan ng populasyon ng cattle sa Brazil, maging ito man ay purong lahi o mga hybrid na pinaghalo sa ibang uri. Bagamat tinatayang may mahigit 1,000 na lahi ng domestic cattle sa buong mundo, mas mababa sa 20 lamang ang kinikilalang mga wild na species ng cattle na nabubuhay sa kalikasan. Kung gusto ninyong makilala ang lahat ng 18 na species ng wild na baka at malaman ang kasaysayan ng kung paano naging domestikado ang mga baka, panoorin ang nakaraan namin na video. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.